Hey, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa inyo ka-coffee. Uy, anong nangyari? Itong si Senator J.V. Ejercito, abay inilaglag na si Pastor Apollo Kibuloy at gusto niya na itong maaresto. Konting background ka-coffee. Meron kasing arrest order no, na pending dyan sa Senado eh. Actually, hindi pa nga pinipirmahan yan eh. Kailangan malagdaan muna ni Zubiri yan eh para ma-serve dito kay Kibuloy. Kaugnay po dito sa cite and contempt niya no. Pwede kasi siyang arestuhin ng Sergeant at Arms at kung nasa labas siya ng Metro Manila, magpatulong sa local police para madala siya dyan sa Senado. Ang problema, pwedeng ma-reverse kasi yung desisyon na yan. Pero kinakailangan po ng 8 pirma ni Senator Robin Padilla. Siya kasi ang nangunguna dyan para ma-reverse itong arrest order na ito kay Kibuloy. Meron na pong mga napapirma. Isa na dyan, ang pambansang ate na si Ivy Marcos, si Cynthia Villar, yan, mga lumagda na sila dyan. At si J.V. Ejercito, nauna siyang susuporta, no? Na susuporta kay Kibuloy para hindi ito maaresto. Pero bakit binawi? Oy, binawi niya ang kanyang perma. Ito, nasa balita ito ka-coffee. All throughout yan ka-coffee ng mga pahayagan, yan po ang ibinabalita. Ejercito, binawi ang perma laban sa contempt order pagpapaaresto kay Kibuloy, sabi po ng Philippine Star ngayon. Bakit niya inatras? Siguro, nabulungan o napagsabihan na bakit mong pipigilan? Hindi naman ikukulong yan. Pinapatawag lang yan sa Senado para ipaliwanag niya ang kanyang side, sagutin ang mga tanong. Kasi kung hindi madadala sa Senado itong si Kibuloy, unfair yan sa mga ordinaryong resource person na hinuhuli na sinasight in contempt dyan sa Senado para magsalita. Itong si Kibuloy, porket influential, porket mayaman, hindi nyo na kayang dalhin dyan sa Senado. Syempre, bababa ang reputasyon ng Senado. Kasi ano yan, selective, may pinipili kayo. So siguro na-realize siya ng kampo ni Senator J.V. Ejercito. The good one, ika nga. Anyway, basahin natin yan. Nagbago ng isip si Senator J.V. Ejercito at hindi na haharangin ang contempt order. Tama. At pagpapaaresto sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Ito matapos mapag-alamang itutuloy ng Department of Justice ang ilang kaso laban sa pastor. Sige, magkaiba yan kasi ang totoong korte sa Senado, ibang-iba naman talaga yan eh. Ang Senado in aid of legislation lang yan. Pero we have to remember, meron din pong counterpart na kaso na isasampa sa totoong korte ha, at ang Department of Justice na mismo ang nagsasabi na pinapakasuhan nila. Ano yung background sa kaso na yan? Unang isinampa yan sa City Prosecutor's Office dyan po sa Davao City, no? Pero natapon yan ka-coffee, nabasura yung kaso na yan kasi sino ba kasi ang presidente that time? That was Digong. And then, nung nireview yan, nireklamo kasi sa DOJ yan, abay nakitaan ng merit itong kaso na to at sabi ng DOJ, mukhang matibay itong ebidensya. Kasuhan na yan sa totoong korte. So meron ng counterpart yan. Yung sa Senado may counterpart na yan sa totoong korte. So siguro nang na-realize, kasi base dito sa balitang ito, na-realize ang kampo ni J.V. Ejercito na even the DOJ ay nag-recommend na kasuhan na yan. So mukhang may merit. Mukhang may merit. So yan, nag-cancel ng pirma. Nilinaw ito ni Ejercito Huwebes matapos unang mapangalanan ni Senator Robin Padilla bilang kasama sa 5 senador na tutol sa contempt order laban kay Kibuloy. Bunsod ng hindi pagdalo sa mga pagdinig ng Senado kaugnay ng pang-aabuso. Siyempre, si Robin Padilla, kumbaga isa yan sa kanyang pinaka matalik na kaibigan at nakatulong sa kanya during the kampanya. Siyempre, ano yan eh, payback time, ka-coffee. Itong mga senador na ayaw siya iparesto, yung mga natulungan ni Kibuloy yan noong eleksyon. Kasi sabi nga, one of the most sought after na religious leaders ng eleksyon. After thoughtful contemplation, ayan, sabi ni Ejercito, no? I would like to respectfully inform you, sulat niya to kay Robin Padilla, ha? I would like to respectfully inform you of my intention to withdraw my signature affixed in the document objecting against the contempt order directed towards Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy. Sabi po ni Senator J.V. Ejercito. Bahala na kung pagtawanan siya dyan o balentong siya kasi kung si Harry Roque yan, ang tawag ni Harry Roque sa mga ganyang tao, balentong, no? Yung nag-iiba-iba ng statement, balentong, pero siya din mismo balentong din. Pero kung i-review ni Harry Roque itong ginawa ni J.V. Ejercito, syempre tatawagin niyang balentong. Serious allegations of rape during the last committee hearing of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality
have prompted me to carefully review the facts, witness testimonies, and additional information. Ayan, natauhan talaga ka-coffee. Ibig sabihin, pinagbabatayan niya na rin, nagbasa-basa na rin siya ang mga facts na dinidinig dyan mismo sa Senado. At si Senator Risa Ontiveros ka-coffee ang nangunguna sa pagdinig na yan, sa hearing na yan dyan sa Senado. Natatandaan ninyo, si Senator Risa Ontiveros din yung nanguna dito sa pagdinig kay Pastor Aguila naman, na halos ganoon din yung scheme, no? At napakulong na yan nakulong na yan, hinuli yan ng NBI. Baka ganyan kasi ang mangyari dyan kay Quiboloy once na dumalo yan dyan naaresto na ng NBI yan. Anyway, antabay tayo dito kung ano mangyayari pa. Naisarangin ni Padilla, ito si pambansang ate, yan, isa yan sa signatory, Senator Cynthia Villar, at of course si Senator Bongo, syempre matalik na kaibigan, kanang kamay ni Digong, at si Digong best friend ni Quiboloy. Syempre ayaw nilang ma-cite in contempt at ayaw nilang maaresto itong si Quiboloy sa ngalan ng separation of church and state. May ganun pala. O sige, impose na naman itong provision na ito ng constitution natin na separation of church and state. Wala naman Sobra-sobra din daw anya ang pagtutulungan ng DOJ, Senado at Kamara ang pinagtutulungan daw ng DOJ, Senado at Kamara ang religious leader. Humarap kasi siya para matapos na yan ka-coffee. Paglilinaw pa ni Ejercito, nakarating din sa kanya ang impormasyong magpupursue ng sexual abuse at qualified trafficking charges kung kaya't nagbago ang isip. Uy, hindi na lang pala child abuse kasi yung pinapakasuhan ng DOJ, child abuse yan mas mabigat itong kaso na ito. Sexual abuse at qualified trafficking charges yung isasampa sa totoong korte yan. Lumalala tuloy ng lumalala. Samantalang kung dumalo lang siya dyan sa pagdinig ng Senado, isa lang sana ang kaso niya. Yung nandiyan dyan sa Amerika, ngayon, dumami na tuloy. Nakakalkal tuloy at ang media attention matindi ang media attention dito kay Pastor Apollo Quiboloy. Lahat nakatitig na sa kanya. Kasi ayaw niyang dumalo Ayaw niyang umattend dyan sa pagdinig ng Senado para ipaliwanag ang kanyang sarili. Diba? Kasi unfair talaga yan sa mga ordinary resource person. And may punto din dito si Ontiveros na once na mangyari yan, para saan pa yung mga investigasyon naggagawin dyan sa Senado at kung hindi naman pala required umattend itong mga resource person kasi kung si Quiboloy napapagbigyan. Ang pambansang ate naman, si Amy Marcos, ang sinasabi niya, hindi niya raw nakikita kasi na in aid of legislation yung ginagawang investigasyon sa kanya ni Risa Ontiveros. Ano yun? Ginagawa niya rin yan Marami kayong senador ganyan nagtatago sa terminong in aid of legislation. Di patas-patas na kayo. Kaya kayo napupulaan ng House of Representatives kasi nagko-kontra-kontra sila din 24 na lang, di pa magkasundo-sundo. Hindi naman lahat, marami pa ring mabubuting senador. The public hearing of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality is a venue for the pastor to clear his name. I believe that our committee chairperson will facilitate a fair and impartial proceeding. Sabi ni J.V. Ejercito. So nagtitiwala siya kay Risa Ontiveros na magiging patas ito sa pagdinig laban kay Pastor. Taong 2022 pa, nang mapabilang sa wanted list ng US Federal Bureau of Investigation si Quiboloy dahil sa kanila idumanong sex trafficking sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Ang ilan pa raw mga biktima ay minor de edad. O yan ka-coffee. Pati si si J.V. Ejercito medyo nanlalaglag na ito pero kung yun naman talagang tama, di ba? Bahala na siya mabash, bahala na siyang tawagang balentong ni Harry Roque pero ginawa niya yung tama. Dahil sa procedural practicality, paliwanag pa ni Ejercito, una niyang napag-isipang lumagda sa objection letter ni Padilla bilang konsiderasyon sa procedural practicality. O yan, may bagong termino. Palusot na lang itong mga procedural practicality na yan. Lalo na itinutulak na raw ng DOJ ang mga kaso. Wala pa, pwede pa. Sa kabila nito, lumabas daw sa kanya mga konsultasyon, may malalakas na precedent na nagpapakitang maaaring imbestigahan sa Senado ang mga gumugulong na kaso. Ayan, lumalaki lalo itong issue na to Kasalukuyang nagtatago si Quiboloy matapos ipasubpina ng Senado at Kamara. Ang huli ay kaugnay naman sa di umano'y pang-aabuso ng kanyang Sunshine Media Network International o SMNI sa prangkisa. Ayan, dalawang kaso kasi yan we have to remember, no? Ang Senado, ito yung mga kaso ng rape, sexual abuse, etc. Yung nasa House of Representatives, patungkol naman po yan sa prangkisa ng SMNI. Yan po yung dinidinig dyan.
Bukod pa ito sa di umano'y mga banta sa kanyang buhay. Ayan kasi rendition daw yan ka-coffee. Assassinate daw po itong si Kibuloy Kaya nagtatago ito. At napapaligiran daw siya ng mga itim at pulang langgam na handa siyang ipagtanggol. Sabi ni Kibuloy. In short, mga armies ka-coffee nakapalibot sa kanya. Kaya kung aarestuhin ito ay manlalaban. Bukod pa ito sa di umano'y banta sa kanyang buhay, lalo na't gusto raw siyang ipakidnap. Ang dami na nitong kaso At ipapatay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabwat ng FBI at Central Intelligence Agency. Nadamay na naman si PBBM dito Mukhang kasalanan na naman ni PBBM dyan Nakipagsabuatan daw yan sa FBI at sa CIA. Tinawanan lang ni Bongbong ang paratang ng appointed son of God. At sa halip ay hinimok siyang humarap sa Kongreso upang maipaliwanag ang kanyang panig. Actually, that's the best thing, ka-coffee. Humarap sa pagdinig. Diba? Kasi hindi matatapos yan Hindi titigil itong mga senador kasi mapupulaan sila kapag tumigil sila dito sa investigasyon na ginagawa nila At nakabantay lahat ng media. Risa Ontiveros ganun Hindi mo mapupusalan yan Magsasalita at magsasalita yan kawawa yung mga kasamahan niya dyan sa Senado. Actually, marami na rin po yung nababash na senador, which is I think deserve naman nila dahil sa kanilang pagsuporta dito sa pag-reverse sa desisyon ng komite na arestuhin itong si Kibuloy. Tandaan natin itong mga senador Amy Marcos, pambansang ate, yan, lumagdayan, ayaw paresto si Kibuloy. Cynthia Villar, mabait daw po sa mga Villar. Siyempre, mayaman kayo Ayaw din yan. Si Senator Bongo, of course, given naman yan dahil kaibigan ni Digong, no? At itong si JV nag-cancel, yan, the good one, yan, totoo ang the good one, no? Binawi ang kanyang lagda dito. Alright, sige. Anong say ninyo dyan, ka-coffee? Sige, share ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section. Baka may nais kayong ibahagi dyan. Ilagay nyo lang yan, ka-coffee. Comment nyo lang yan dyan sa baba, no? Kung nasa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang po pa-click na lang po ng follow at like dyan sa Facebook. At kung nasa YouTube naman po kayo, ay pa-click lang po ng subscribe. Alright, sige. Ako yung magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong araw po ng, anong araw ba ngayon? Biyernes, March 8, 2024. Maraming salamat sa pagsama sa akin, ka-coffee Ingat kayo nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!